Tanong lang po ako, ano po ba ang pinakamagandang dahilan o paraan para makipag-break sa isang relasyon na alam ko na mali? Yun po. Ibig sabihin yung relasyon ay mali. Ganito yon, kapatid. Kahit na mali ang relasyon, nag-umpisa sa mali, paano kung may pananagutan ka na? Limbawa, nagkaroon ka na ng anak. Are you going to tell me na dahil mali, i-break mo, puputulin mo? Paano yung anak? No? Kaya maraming bagay na susuotan itong iyong tanong. Pero granting na walang anak at ang relasyon ay halimbawa meron kang nobya na asawa ng iba. O kaya meron kang ka-live-in na asawa ng iba, immediately dapat ma-break yon, no? Bakit? Kasi yung si Juan Bautista, kaya siya pinapatay ni Herodes kasi meron siyang isang relasyon na mali. Basahin natin ang aklat ng 14:3 ng Mateo. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y iginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. Sabi ni Juan Bautista kay Herodes, hindi matuwid na yung asawa ng kapatid mo, kumuhari ka, kukunin mo. Hindi matuwid na ariin mo yung asawa ng kapatid mo. Yung asawa ng kapatid niya, kinuha. Pinunas siya ni Juan Bautista. Hindi matuwid na yung ariin ng asawa ng kapatid mo. Ginawa, pinahuli si Juan, kinulong. Tama naman yung sinasabi ni Juan Bautista. At dahil nga ron, nung bandang huli, pinapugutan niya pa ng ulo si Juan sa kahilingan nung kanyang babae na si Herodias. Ang ibig kong sabihin, ito isang relasyong mali. Pagka ganito ang relasyon, mali ito. Dapat putulin ito. Sa Israel, pag ang relasyon mali, pinuputol talaga. Basahin natin ang isang talata. Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Sa Israel nung araw, pagka matindi ang kasamaan, kagaya nung ginagawa ni Herodes, pinapasunog sa apoy. Halimbawa, ang isang lalaki kumuha ng asawa, tapos pati nanay nung asawa niyang babae, asawa niya pa rin, mag-ina sila. Pinapasunog sa apoy, kapwa sila. Tatlo sila. Halimbawa, yung nanay at saka yung anak, kumumporming dalawa sila na asawa nung isang lalaki, susunugin yung lalaki, susunugin pati yung mag-ina. Yun ang pagbe-break ng relation na illicit o mali sa harapan ng Diyos sa panahong Israelita. Wala naman tayo ngayon sa panahong Israelita. Masama na yung, hindi na pinahintulot ng batas ng tao, yung sunugin mo yung nagkakasala. No? Kaya ang magbe-break nun, ikaw na lang. Ngayon, ang tanong mo sa akin, ano ang pinakamagandang dahilan para makipag-break? Wala nang pinakamagandang dahilan, kundi yung sinabi mo, kapatid. Mali yung relasyon Di ba sabi mo, ano ang pinakamagandang dahilan para makipag-break sa isang relasyon na alam mong mali? The mere fact na alam mong mali, dapat putulin mo na agad. Kung ang isang relasyon ay mali. Hindi kasi maitutuwid pagka ang relasyon ay mali. Kaya lang, ang aking doubt, kung halimbawa ang relasyon ay meron ng naging bunga, nagkaanak na, dapat hindi mo lang basta puputulin. Kailangan titignan mo rin yung iyong responsibilidad na yung anak mo na naging anak mo sa pagkakasala ay malingap mo naman, masustentuhan mo. Basahin natin ang 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya,
lalong-lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Pagka pala hindi mo kinakandili yung sariling iyo, lalo na yung sambahayan mo, pamilya mo, masama pala sa Diyos yun. Mas masama pa sa kaysa hindi sumasampalataya. Kaya pagka naaanib sa iglesia, yung mga ganyan na merong mga maling relasyon, ang hatol ko agad, huwag papabayaan yung mga bata. Putulin yung relasyon, pero yung mga bata na naging bunga ng maling relasyon, dapat malingap. Ngayon, kung marami halimbawa yun, at saka matagal ng panahon, nangyari na yan dahil sa kawalan ng aral, pinapatawad naman ng Diyos kasi yan pag tinanggap mo yung katotohanan. Anumang masamang relasyon na nangyari sa labas ng pagkaunawa sa aral, nung hindi mo pa alam yung aral, pwedeng patawarin ng Diyos yun, kapatid. At yung mga tao na yon magkaroon ng panibagong pasimula sa buhay. Dapat talagang ma-break, pero may mga circumstances na dapat i-consider. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Maraming salamat po.